Meron ba kayong abiso o announcement na babaha ng ganito katodo? Bakit parang ngayon ko lang na narinig ito? Kung hindi pa lumabas sa news, hindi ko pa alam na babaha pala. Yung buong Metro Manila. Bay hanggang Biyernes yata to ah. Sa Japan bago pa lumindol at mag-tsunami, nakalikas na yung mga tao. Kumusta naman po? Kaya yung mga mahihirap na inaabot na ng baha yung mga sahig nila. Sana po safe kayo at hindi kayo magkasakit. Huwag lang po masabi ng gobyerno na ito na tayo mga Pilipino, astig talaga tayo. Marunong tayong bumangon. Nakakapagod na kayo ha. Kami pa may obligasyon bumangon. Ikaw, kayo, BBM, at ang mga sa administrasyon ang may obligasyon po na magdulot kayo ng solusyon sa mga problemang dapat ay na-anticipate na, kagaya ng mga baha sa pagbagyo. Kayo po ang may obligasyon, hindi kami. Abay, galaw-galaw naman dyan. Tama na po yung kickback. Nasaan na ang mga flood control na bilyon-bilyon piso? Nasaan na? Di ba? Itong problema sa gobyerno natin, parang sinasanay nila tayo na magtiis tayo. Tiisin natin ang baha, tiisin ang lindol, tiisin ang gutom, tiisin ang nakaw. Yan, kinokondisyon nila tayo ng ating gobyerno para hindi tayo protesta ng protesta. Pero mga kababayan, hindi na pwede ito na after 3 years ganito lang ang ginawa ng administration ni BBM. Hanggang ngayon, more than half, or anong survey dyan ng NEDA at PSA, half of the Filipinos, kalahati ang nagsabi na nakaranas na sila ng gutom. Kaya iniisip na raw ngayon ng DSWD na mag-issue ng mga coupon, yung parang coupon sa Amerika, food vouchers ba yun, o coupon. Ay, umabot na tayo dun, ha? Oo, talagang ganun tayo kalala. At sa tourism, kulelat na tayo. Last na tayo. Mataas pa ang tourism sa Cambodia. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala tayong income sa turismo. Yung maliliit na negosyante, na mga negosyo na umaasa ang mga negosyante dyan sa mga tourist, dyan sa kanilang mga bayan, ay mababa po ang kita. At importante po yung malaman natin na mababa ang tourism natin dahil sa peace and order natin ay tumataas ang crime rate, may mga kidnapping na naman. At ang cost of living tsaka food dito sa atin ay mataas kumpara sa ibang bansa ng Asya. Kaya naman po, yung mga tourist ay ayaw na lang pumunta dito. Lalo na doon sa mataas ang crime rate o takot na takot sila. May mga abiso sa kanila na huwag na muna silang magbakasyon sa Pilipinas. Yan po lahat, trabaho po yan ng ating gobyerno. Na binoto nyo kayong mga nabudol, yan ang binoto nyo. Kaya 3 taon pa muli. Hindi po pwedeng tayo ipatulog-tulog lang. Kaya lagi ko po talagang sinusundot-sundot ang pet nila. Na, may gera na. Israel, America versus Iran. Ang nakakatakot pag sumali pa si Putin dyan sa Iran, ay baka mag-World War III na. Hello, Mr. President, sir. Tanghali na po. Nakonbin na ba ninyo ang National Security Council? Nabilang na ba ninyo ang ating mga oil reserves dyan? Ay, sabi nga ng isang friend sa akin, wala na palang oil reserves. Kasi pinrivatize na ng gobyerno ang itong lahat pala na may-ari ng oil ngayon ay private. O ayan mga kababayan, simula na po ang pagtataas ng presyo ng control ng oil. Kaya makokontrol na naman. Pag konti kasi supply, tsansa na ng isang makapangyarihan at na gobyerno, strong ang desire sa corruption. Yan ang gustong-gusto nilang mga senaryo para makontrol nila ngayon ang supply. So, tataas po, sigurado ang presyo ng ating
oil, gasolina, siyempre tataas din ang gasol, siyempre tataas din po ang pamasahe at ang mga pagkain. Yan po talaga ang hindi ko makakayang tanggapin na sa 3 taon ay hindi nila nagawa ito ng tama. Ay yun ang pinamis nila eh. Kaya mga kababayan, masarap po ang pagkain natin kung tayo may nakakain pa. Pero isipin na lamang natin na 2 million na Pilipino ay walang trabaho. Alam mo yung flood control project, Jade, yan ay isa sa mga primary sources of corruption, no, para sa ating mga politiko. Kasi bakit ko nasabing source of corruption yan? Kasi tandaan natin na yung mga flood control projects, most of them involve yung tinatawag na pagbukay, yung pagpapalalim ng mga ilog at kung ano-ano pang mga bodies of water. Itong mga pagpapalalim na ito, mahirap itong ma-monitor. Sa palagay mo ba, Jade, merong magbabantay doon at babantayan kung gaano karami yung nare-remove doon sa ilalim ng ilog o sa ilalim ng lawa? Ano? Dok, unahin ko lang yung balita kanina. Siguro yung panukalang budget nga for flood control project na umaabot sa 257 billion pesos. Ano bang masasabi mo dyan? Alam mo yung flood control project, Jade, yan ay isa sa mga primary sources of corruption, no, para sa ating mga politiko. Kasi bakit ko nasabing source of corruption yan? Kasi tandaan natin na yung mga flood control projects, most of them involve yung tinatawag na pagbukay, yung pagpapalalim ng mga ilog at kung ano-ano pang mga bodies of water. Itong mga pagpapalalim na ito, mahirap itong ma-monitor. Sa palagay mo ba, Jade, merong magbabantay doon at babantayan kung gaano karami yung nare-remove doon sa ilalim ng ilog o sa ilalim ng lawa, kung ano mang body of water yan. So dahil mahirap siyang ma-monitor, madali siyang nakawin. Kaya gustong-gusto yan ng mga politiko natin, lalong-lalo na yung mga direktang nakakahawak ng mga budget para sa mga distrito nila, para sa mga probinsya o sa mga bayan nila. Kaya sa palagay ko, ang kinakailangan dito sa flood control, ang kinakailangan dito magkaroon ng epektibong mekanismo para ma-monitor yung mga proyekto. Kailangan merong audit, merong sapat na auditing mechanism yan na talagang merong magbabantay at merong magre-record kung gaano karami yung nakuha, para kasi pag pinapalalim yan, Jade, hinuhukay yan sa ilalim. Yung silt ba na tinatawag, nasa ilalim, yun ang hinuhukay dyan. At ang kinakailangan dyan, magkaroon talaga ng monitoring kung gaano karaming na-dredge, kung gaano karaming nakuhang silt sa ilalim. Kasi kung hindi natin mamonitor yan, alam mo, Jade, mangyayari na naman kagaya nangyari sa Udoy, nangyari kay Karina, at alam naman natin na dahil sa climate change, yung sitwasyon sa Pilipinas at saan-saan pang bahagi ng mundo, it's set to become worse. Kaya kinakailangan talaga natin is yung pondo, na nakalaan sa flood control, kinakailangan dyan talaga maayos yung pagkakagastos niyan, maayos yung pagkaka-implement, mamomonitor natin kasi sayang yung pera, Jade. Nangyayari kasi taon-taon na lang binabaha yung mga lugar sa atin, meron naman palang budget sa flood control. So ibig sabihin hindi efficient na nagagamit yung budget. So sa aking palagay, kinakailangan natin magkaroon ng sapat na monitoring mechanism, para ma-monitor talaga natin kung saan napupunta yung budget para dyan sa flood control projects na yan. Sa madaling salita, Doc, hindi problema yung budget na inilalaan. Ang problema na nakikita mo doon sa mga nangangasiwa, doon sa mga humahawak at doon sa mga nag-i-implement. Paano ba nila ginagamit itong budget na ito para dyan sa flood control projects? Oh, absolutely, Jade. Kasi I think it was Senator Amy Marcos na nabanggit niya na merong at least 1 billion a day, ang nilalaan ng ating pamahalaan para sa flood control, and yet ang nakikita natin kapag nagkakaroon ng mga disaster na ganyan, nagkakaroon ng malakas na actually, Jade, hindi nga super bagyo yung dumaan sa atin, humaging lang si Karina, di ba? What more pa kung merong talagang malakas na bagyo na Malaundoy or Rosing, yung mga malalakas na bagyo nung araw, yung mga tipong signal number 5. What more pa kung yung mga ganong klaseng bagyong dumaan sa atin. So, the issue really here is, there's sufficient budget for flood control. But the issue is yung nananakaw na pera mula dyan sa flood control project na yan. In fact, Jade, may mga pag-aaral nga na nababanggit na at least 30% ng
budget, no, ng gobyerno napupunta lang sa graft and corruption, no? So and sa palagay ko yung 30% na yan, that is a conservative estimate. May mga naririnig-rinig pa nga ako mga estimate na around 40 to upwards of 50% yung napupunta sa graft and corruption, di ba? So nasasayang yung pera, imbis sana na maayos yung project, no, na itayo yung mga sapat na mga flood control project, yung mga DK, yung mga dredging, ang nangyayari is napupunta lang sa bulsa ng mga politiko yan, no? Kaya nga ang aking mungkahi diyan is kinakailangan talaga na magkaroon ng sapat na monitoring mechanism diyan, ano? Hindi ko lang tiyak kung anong ahensya yan, Jade, pwedeng commission on audit yan kasi nga they are mandated, ano, by the constitution to audit, ano, yung mga sa pera ng gobyerno. Pero that involves some technical details din kasi, Jade, kasi you have to send somebody dun sa project, monitor, titingnan kung gaano karami yung na-dredge, yung progress nung project. So may mga ganong klaseng nuances na kailangan tingnan dyan. And at the end of the day, Jade, babagsak yan lahat sa governance eh. So kung anong klase at anong uring pamamahala ang meron dyan sa Pilipinas. Ano? At sa nakikita ko, yung ating mga politiko, they're benefiting from this. Kaya nga, malabo, alam mo Jade, malabong mangyari yung reforma na yan kasi nakikinabang po yung ating mga leader dyan. Ano? Nakikinabang po yung mga politicians natin dyan sa flood control project na yan. Kaya alam nyo mga kababayan, ang dapat na gawin dyan is tayo mismo magmatsyag eh. Tayo mismo na lang ang magbantay at tingnan natin kung saan ba talaga napupunta yung budget na yan. So hindi ka rin kumbinsido, Doc, doon sa mga dinadahilan ng ating gobyerno na basura yung dahilan kung bakit tayo binabaha dito sa Metro Manila? Actually, Jade, hindi lang basura yung sinisisi nila dyan, pati climate change eh. So, and I mean, these are factors that are outside of governance. I mean, yung sabagay, basura that may also be affected by governance, but in climate change, ang layo na nun, ano? Ang akin dyan is, ang nangyayari is nagkakaroon ng tinatawag na finger pointing, ano? Imbis na sisihin ng ating mga leader yung sarili nila, dahil nga sila mismo responsible dyan, sinisisi nila yung taong bayan. Yung taong bayan, nagtatapon ng excess na mga basura, hindi sila nag-observe ng mga yung mga reduce, recycle, yung pag-sort ng basura, kung saan-saan lang nila tinatapon yung kanilang mga basura, at saka climate change. No? So imbis na looking inwards to themselves, no? Kung ano ba talaga ang naging cause yung problema na yan dyan sa flood control sa ating bansa, sinisisi pa nila, no? yung iba. No? So yan ang nakakalungkot dyan. Nabanggit ko nga, Jade, kanina, no? Dahil nga yung ating mga leader, yung ating mga politicians, nakikinabang sila dyan sa mga flood control projects na yan, sa mga budget na nakalaan para dyan, siyempre, ang gagawin nila dyan, isisisihin nila other than themselves. Bago lang ako mag-next topic, Doc, itong flood, o itong mga pagbabaha na nangyayari dito sa ating bansa, paano ho ba, o ano ba yung magiging implikasyon nito? Ano bang kaugnayan din nito doon sa magiging epekto sa ating ekonomiya? Kasi alam mo, Jade, magandang tingnan din natin nung panahon ng COVID. Kasi nung panahon ng COVID, may mga estimates na nagsinasabi na 70% ng ekonomiya ng Pilipinas nasa National Capital Region. So ibig sabihin, kapag ang National Capital Region nagkaroon ng problema, nasara o nabaha o nagkaroon ng disaster sa NCR, magkakaroon ito talaga ng napakalaking epekto sa pangkalahatang ekonomiya ng ating bansa. No? So nakita naman natin itong dumaang itong bagyong si Karina, talagang naapektuhan ng National Capital Region. In fact, nag-declare pa nga dyan ng state of calamity. Ano? So, ang ibig sabihin nito is yung mga ilang araw no, na bog down, ika nga, no, ang Kalakhang Maynila, magkakaroon ito ng epekto sa ating gross domestic product. Hindi yan mararamdaman sa ngayon, Jade, ano? Pero mararamdaman natin yan sa mga darating na quarter kung ano yung naging impact nitong baha, no, sa ekonomiya ng Pilipinas dahil nga napakalaki ng ambag ng NCR. At by the way, hindi lang pala NCR, Jade, pati yung mga karatig na mga rehiyon, no, Region 3 at saka Region 4, yung mga probinsya na yan, maraming economic activity dyan, naapektuhan po yan lahat, magkakaroon po yan ng impact sa ating gross domestic product. Kaya nga ang importante dyan, Jade, is kasi nangyayari sa atin, ang lagi sinasabi ng gobyerno, kailangan resilient tayo. No? Resilient na lang tayo palagi. Alam nyo, hindi pwedeng resilient lang tayo ng resilient. No? Kailangan magkaroon ng pagkilos, no? Aksyon sa gobyerno para maisaayos itong issue na ito about flood control. Magkaroon ng reforma, no? Magkaroon ng pagsasaayos in terms of monitoring
nitong mga project na to para yung pera ng taong bayan, yung taxes na napupunta diyan, napupunta sa maayos, hindi lang napupunta sa bulsa ng kung kani-kanino, Jade.